Ang video po natin ngayon ay masasabi natin kakaiba. Bakit kamo kakaiba? Dahil ngayon lang po ako nakakita ng babaeng suportorera. Pwede palang gawin ang gawaing panlalaki ng isang babae. Tara po, samahan niyo ako at kilalanin natin ang suportorerang si Maribel. May bagong libing dito. Uy, babae yung gumagawa. Oh. Te, Ay po. kaya mo yan? Opo. Ay, ano pong tawag sa trabaho nyo? Suporterera po. Ay, suporterera. Opo. Babaeng suporterera. Matagal mo nang ginagawa yan, te? Medyo matagal na din po. Bata pa po ako. Kasi po yung mama ko po dito caretaker. Caretaker ba? Opo. Sinasideline mo na yung mga ganito? Opo. Oh. Pwede ka bang makausap ng saglit, te? Doon tayo sa malamig kasi tanghaling tapat na. Sige po. Tara. Yan si ate. At nakilala. Ano pangalan mo, te? Maribel po. Maribel. Opo. So, ikaw din yung nagki-caretaker kila Lorne? Opo, ako din po. Sabihanan ko. Te, may asawa ka? Wala po, hiwalay po ako. Hiwalay? Ano pong nangyari? Ba't hiwalay? Ano po kasi yung asawa ko po, nananakit po. Nananakit? At dito ko po napag-alaman na si Ate Maribel pala ay biktima ng pananakit ng asawa. Ilan ang anak niya? Zero po, 3 po. Tatlo? 3 babae po. Oo. Nananakit. Anong hanap buhay ng asawa mo dati? Construction po. Construction? Opo. So, yun ang nagtulak sa'yo para pumasok na sa portorero? Opo. Suportorera, ano? Opo. Kamusta naman po ang pagiging suportorera? Medyo okay naman po. Mahirap po, mainit. Kaya lang po, kailangan po talagang maghanap buhay para sa mga anak. Gano'n na po kalaki yung anak nyo? Ano po, bali 16 years old po yung panganay ko. Yung pangalawa ko po is 13. Yung bunso ko po is 10 years old. 10 years old. Opo. So, binubuhay mo yung mga anak mo sa pag-suportorera? Opo. May time ba ate na pumupunta kayo sa gabi dito? Mga hanggang hapon po, hanggang 6 PM po ang pinaka po ng trabaho namin dito. So, hindi na kayo takot pag kahit gabi? Hindi naman na po kasi sanay naman na po sa gawain at saka sa gabi po kasi hindi naman po siguro totoo yung bumabalik opo yung kaluluwa. Yung kaluluwa na kasi po medyo sanay na rin naman po dahil sa tagal na ng pagtatrabaho namin dito. So te, pinatatawa lang kita kasi parang ramdam ko yung hirap sa buhay mo eh. Opo. Ano bang kahirapan na pinagdaanan mo? Ganyan po. Kailangan po buhayin yung 3 anak kaya kailangan talagang magtrabaho kahit sa gitna ng initan o kahit nakakatakot, di po dapat matakot kasi kailangan po talaga. So, ayun, ano bang nangyari sa inyo ng asawa mo? Medyo may irresponsible po kasi nambubugbog po kasi siya, nananakit para sa mga anak ko, pati po kasi yung mga anak ko sinasaktan niya na, so parang nag-decide po ako na hiwalayan kaysa naman po saktan or ano-anohin po yung mga anak ko. Total may trabaho naman po, kahit ganito lang po yung trabaho, pagiging suporterero nabubuhay naman po kami. At naibibigay ko naman po ang pangangailangan ng mga anak ko. Ayun, ate, gusto kong malaman mo na saludo ako sa iyo dahil thank you po. Sa hirap ng pagiging suportorera para buhayin lang yung 3 anak, no? Opo. Tinataguyod mo sa kabila ng mainit, maputik, hirap ng pagtatrabaho. Ano po? Opo. Ano pong pinakamahirap na naranasan mong trabaho dito? Naku, yung
paghuhukay, kailangan po na tapos medyo magbubuhat po kayo ng lapidang mabigat. Tapos ganyan na magtatanim ka sa gitna ng initan. Yun ang kagandahan dito, ate, ano? Opo. Walang marites dito, ano? Wala naman po. Walang marites, puro tahimik, no? Opo, puro tahimik kasi po puro patay po makikita nyo po. Tahimik, walang marites. Walang Opo, marites. wala Yun po. lang ang nagustuhan mo rito? Opo. Ano naman po, tsaka okay naman po siya kahit papaano po. Talagang makakatulong din po siya sa pangangailangan ng mga anak ko. Tsaka kakayanin po talaga. So yun. At ate, maraming salamat, ate, ha. Opo, maraming Sana salamat ay din po. maraming ma-inspired sa istorya mo. At ikaw ay lumabas sa sitwasyon na talagang tinitiis mo na lang, no? Opo. Ilang taon mo tiniis yung pananakit ng asawa mo? Ano din po, 8 taon din po. 8 taon kang Opo, sinasaktan. 8 taon po akong sinasaktan. Tapos ganyan, iinom po siya, wala siya pong pakialam sa mga anak ko. Kaya ang nag-decide na lang din po ako na para sa anak ko, talagang kailangan ko pong magtrabaho, kumayod para sa kanila, sa pangangailangan po nila. So yun, ate, proud ako sa iyo, ha. At sana karamihan ng babae dyan na pumapasok sa mga pagbebenta ng sarili, ay kayahin nyo si ate na kahit na pag hukay, pag sa supporterera ay ginagawa niya para gabayan ng kanyang mga anak, no, mapaaral. Sana, ate, maraming maantig na damdamin dyan ang mayayaman, ano, at magbuhos ang tulong. At sana ay makapunta kami sa bahay nyo sa ibang araw para maipakita natin ang sitwasyon mo sa bahay at kung anong tulong ang madadala natin sa inyo. Ano po? Apo. So, ate, Maraming salamat po. muli po, saludo ako sa inyo. Kaya kahanga-hanga kayong babae na ngayon lang ako nakakita ng babae na sa Portorera. Ano po? Spread love po sa lahat. Sana yun maka-inspire ang istorya ni ate. Maraming salamat po. Maraming thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Tunay nga pong kahanga-hanga ang istorya ng buhay ni Ate Maribel. Sa kanyang gender, ano po, bilang isang babae ay pinasok niya itong pagiging supporterera at bihirang-bihira po nating maririnig sa mga nagtatrabaho, ano po. Kadalasan dito ay lalaki ang gumagawa nitong trabahong ganito. Maraming salamat po sa pagsama. Spread love po. God bless.